Lundag sa kakaibang mundo ng kabasa, kwento ng kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang manika sa basurahan. Isang basurero si Rodolfo. Siya ay masipag sa trabaho, lahat ay kakayanin para sa kanyang nag-iisang anak na babae. Maliit pa ang kanyang anak, 7 taong gulang lang ito. At mag-isa niya itong binubuhay matapos siyang iwanan ng kanyang asawa at sumama sa lalaki nito. Habang siya ay nasa trabaho, ang kanyang ina ang nag-aasikaso sa bata at naghahatid at sundo sa eskwela. Tiniis naman ni Rodolfo ang hirap sa trabaho sa pagiging isang basurero. Isang araw habang binababa nila ang mga basura sa landfill, pag-angat niya sa isang sako ng basura ay may nakita siyang manika. Maalikabok ito at marumi na pero kumpleto pa ang parte ng katawan ng manika. Bigla niya naisip ang anak niyang babae. Siguradong matutuwa iyon kapag naiuwi niya ang manika para sa anak. Binuhat niya ang manika at pinagpegan ng alikabok. "Hello, how are you?" At naihagis ni Rodolfo ang manika sa gulat ng magsalita ito. Tinitigan niya iyon. "Oh pare, ayos ka lang?" sabi ni Gilbert, kasamahan niya sa trabaho. Oo, yung manika kasi nagsalita sabi ni Rodolfo at itinuro ang manikang naihagis niya. "Haha, baka de baterya yung manika, may mga ganoon talagang manika. Tumutunog kasi may baterya yan," sabi ni Gilbert at lumapit ito sa manika at kinuha iyon. Kaagad naman lumapit si Rodolfo kay Gilbert. Sinuri nila ang manika at napansin nga nila sa likod ng manika ay may lalagyan ng baterya. "O kita mo, may baterya nga," ani Gilbert. "Oo nga no, nagulat kasi ako kanina. Ibibigay ko ito sa anak ko. Tiyak akong matutuwa yun pag nakita niya ito," ang sabi naman ni Rodolfo. Gabi na nang makauwi si Rodolfo, bitbit ang manika mula sa basurahan. Sa may pinto ay nakaupo ang anak niya. Nang makita siya ay kaagad itong sumalubong sa kanya at yamakap. Itinago niya muna ang manika sa likuran niya para sorpresahin ang anak. "May surpresa si tatay sa iyo, anak," ani Rodolfo. "Talaga po," excited na sabi ng bata. At agad na ipinakita ni Rodolfo ang manika. Nagningning ang nga mata ng bata sa sobrang tuwa. "Wow! Tay, para sakin po ba ito?" Hindi makapaniwalang sabi ng anak. "Oo anak, simula ngayon sayo na ang manikang ito," ang sabi ni Rodolfo. Medyo malaki yung manika na halos kasing laki na lang ito ng anak niya. Sa sobrang tuwa ng bata ay niyakap niya ng mahigpit ang manika. Simula ng araw na iyon ay araw-araw na nasa tabi ng bata ang manika. Ito rin ang lagi niyang kalaro. Nasa tabi ito kapag kakain siya at maging sa pagtulog. Masaya naman si Rodolfo na napasaya niya ang kanyang anak. Isang araw habang kumakain sila ay pinagsasabihan ni Rodolfo ang anak dahil nitong mga nakaraang araw ay ayaw nitong pumasok sa eskwela at gusto lang nito maglaro kasama ang manika. "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?" ang sabi ni Rodolfo habang pinagsasabihan ng anak. Dahil tulala lang ito at hindi ginagalaw ang pagkain sa mesa. Muli niya itong tinanong ngunit di rin ito nagsalita. At hinawakan niya ito sa kamay pero bigla na lamang tinusok ng bata ang kamay niya ng hawak nitong tinidor. Napasigaw si Rodolfo sa sakit. At nagulat siya sa ginawa ng anak niya. Labis siyang kinilabutan nang marinig ang paghalakhak ng manika sa tabi ng bata. Nakaupo rin ito sa upuan sa tabi ng anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo, ngayon lang niya narinig na humalaklak ang manika. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba. At nagtataka rin siya sa ikinikilos ng anak niya. Kaya naman sinabihan niya ang nanay niya bantayang maigi ang anak niya. Isang gabi habang natutulog si Rodolfo, katabi niya ang anak niyang tulog na din at sa tabi ng bata ay ang manika. Nakapikit na siya, at tumagilid siya, pero hindi makatulog si Rodolfo sa kakaisip kaya naman nagmulat siya ng mga mata. At halos lumabas ang puso niya nang makitang katabi na niya ang manika at nagsalita ito.
How are you? Sa gulat ni Rodolfo ay muli niya itong naihagis tumama ang manika sa pader. Nang inig din siya sa takot. Nagtataka siya kung paanong naging katabi na niya ang manika. At mas lalong natatakot siya para sa anak niya. Maya-maya pa ay humalaklak ulit ang manika. Nanuyo ang lalamunan niya at nanlamig ang kanyang buong katawan sa sobrang takot. Kaagad na bumangon si Rodolfo. At kinuha ang manika, dali-dali siyang naglakad palabas ng bahay at sa bakod ay itinapon niya ang manika sa basurahan. At mabilis na bumalik sa kwarto at niyakap ang anak. Hanggang sa makatulog na siya. Paggising niya ay wala na sa tabi ang kanyang anak. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya sa kusina. Sa mesa pinapakain na ito ng kanyang nanay at nakabihis na rin ng uniforme pang eskwela. Ngunit muli na namang nakaramdam ng sindak si Rodolfo nang makita ang manika sa tabi ng bata nakaupo sa upuan. Teka, tinapon ko na nga ang manika na ta. Nay, kinuha niyo pa talaga sa basurahan. Inis na sabi ni Rodolfo. Ano bang sinasabi mo dyan? Kanina ginaisang ko ang apo ko katabi niya yang manika sa pagtulog. Ang sabi ng nanay. Kaya naman tila maubos ang dugo ni Rodolfo sa sindak na nararamdaman. Nanlalamig siya at nanindig ang balahibo niya. Hindi maaari, bibili na lang ako ng bagong manika. Itatapon ko na ang manikang ito. Ang sabi ni Rodolfo at kinuha ang manika para itapon. Pero iyak ng iyak ang anak niya at nagwawala. Hindi rin siya maintindihan ng nanay niya kung bakit gusto niyang itapon ang manika. At di niya agad masabi ang totoo, baka hindi siya nito paniwalaan. Hanggang isang araw ay nagmamadali si Rodolfo galing sa trabaho papunta siyang hospital dahil isinugod ang nanay niya. At hindi niya pa alam ang dahilan bakit ito na hospital. Pagdating niya ay gising naman ang nanay niya pero sabi ng doktor na balian daw ang nanay niya. Kinausap niya naman ito, ang sanib ang manikang iyon. Tinulak ako sa hagdan kaya nahulog ako at nabalian ng buto. Ang sabi ng nanay ni Rodolfo, labis siyang nasindak. Kaagad niyang hinanap kung nasaan ang anak niya. Nasa gilid pala ito at umiiyak. Dahil namimiss niya raw ang manika. Pero hindi na kailanman hinayaan ni Rodolfo na makalapit ang manika sa anak. Kaagad siyang umuwi ng bahay at isinama niya ang isang albularyo. Tingin niya kasi ay pinamahayaan ng masamang espiritu ang manika. Hinanap nila ang manika, pero di nila ito makita hanggang sa bigla na lamang may sumampa sa likod ni Rodolfo at kinagat ang tenga niya. Nang lumingon siya sa salamin sa may pader ay nakita niya ang manika pala. Kinagat siya nito, nagsisigaw siya at kaagad naman na binuhusan ng holy water ng albularyo ang manika. Lumayas ka sa katawan ng manikang iyan. Sigaw ng albularyo at pinagbabato ng albularyo ang manika ng iba't ibang dahon na ginagamit ng albularyo. At mabilis na nagsindi ng insenso ang albularyo. Tila nangisay ang manika. Takot naman si Rodolfo sa nasaksihan. Hanggang sa tumigil ang pangingisay ng manika. At sinunog nila ang manika hanggang sa mapulbos ito. Pinayuhan siya ng albularyo hanggat maaari lumipat na sila ng bahay dahil maaaring ang masamang espiritu ay lumipat sa ibang kagamitan sa bahay. Ganoon daw talaga ang mga espiritu, may kakayahan silang manirahan at pamugarin ang isang bagay. Ang sabi pa ng albularyo, maaring ang manikang iyon ay saksi o naroon habang may naganap na kagimbal-gimbal na krimen o pangyayari. At doon nanahan ang masamang espiritu. Kinilabutan naman si Rodolfo. Simula noon ay lumipat na nga sila. At hindi na basta-basta nag-uuwi ng mga laruan at iba't ibang bagay mula sa pagbabuzzer si Rodolfo. Naging malaking aral iyon sa kanya. At kasalukuyan naman silang namuhay ng mapayapa kasama ang pinakamamahal niyang anak at kanyang ina. Ngunit tuwing naaalala niya iyon ay hindi niya naiwasang makaramdam ng kilabot. Lalo na tuwing nakakakita siya ng manika.